Kamusta pong muli mga kabayan? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Sana po samahan niyo pong muli ang inyong katambay, magkomentuhan po tayo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man bansa, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay at bigyan po natin ng talagang ng logic. Totoo po ba at talagang makatwiran ang nararanasan po ngayon paghihirap ng dating Pangulong Duterte? Katulad po ngayon na nararanasan niya po sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. Makatwiran po ba ito? Ito po ba ay walang nilabag na batas o talagang nagtaksil po ang ating gobyerno? Pinagtaksilan po ng gobyerno natin ang ating saligang batas, ang ating judicial, ang ating Korte Suprema, ang ating hukuman. Hindi po ba ipinagbili natin o isinurrender po natin ating soberanya ng ating bansa dito sa dayuhan para sila po ang maglitis sa dating Pangulong Duterte? Ngayon po ay nagsasakripisyo po. Ang dating Pangulong Duterte ay nagsasakripisyo po sa kanya pong katandaan dahil po dito po sa sobra pong pamumulitika, demolition job sa pamilya niya mga tambay. Kahit puro kapalpakan po yata at pagkakamali ay pinag-ubra po nila. Naging traidor po yata sila. Nag-traidor po sila sa mga Pilipino, nag-traidor po sila sa ating bansa at tinraidor po nila ang judicial natin mga tambay. Ito pong ginawa yata ng ating Pangulong Marcos. Puro pagtitraidor po yata mga tambay. Ito po. Kaya po ito mga kabayan, kung paikinggan po natin ang pahayag din po ni dating Senadora Miriam Santiago, na alam naman po natin na nagtrabaho po yan, isa sa hukom o isang judge ng napakatagal na panahon sa ICC, ay maipapaliwanag po rin niya kung ano po talaga ang pangunahing prinsipyo ng batas ng ICC. Yung basic principle ng ICC mga tambay. Yung kanilang Rome of Statute. Paikinggan po natin yan. Pero kamustahin po natin at tingnan po natin ang sitwasyon kahit medyo po late pero komentuhan po natin dahil nakakalungkot po ang nangyayari po kay dating Pangulong Duterte mga tambay. Talagang siya po ang nagsasakripisyo dahil sa matinding pamumulitika po sa kanya, demolition job sa kanyang pamilya, kahit po ibenta po at talaga ipagkalulo at talagang i-traidor o mag-traidor po sa ating bansa, ang Pangulo yata ay gagawin para lang mapabagsak. Ito po, pakinggan po natin si Secretary po at si Attorney Salvador Medialdea mga tambay. Si dating Executive Secretary po, si Salvador. Pakinggan po natin. I asked for the name of the hospital. Up to now, they have not given us the name of the hospital. So we took the position that he could have been brought here directly. And we are told that there is no President Duterte inside the facility. We are at a loss of this time. And lokohan na to. I think this is part of their grand plan, no? To kidnap the president, to extract the president from the Philippines, and brought a jet without known destination. I was even forced to join the plane without any valid visa coming here. Sir, can we expound lang when you said that there is no President Duterte inside? They're telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. Okay. You You requested for a visit today and it was approved, sir, right? We have requested the ICC for a visit because they do not disclose what hospital he was brought to. And we assume that he was brought here last night after the training. That's all I can say as of the moment. Is it possible he is in a hospital somewhere? I hope he is in a hospital somewhere, but not in this facility. He is allowed, according to ICC regulations, any detainee is allowed to communicate. Has he communicated to any of None. Zero, sir? We don't have any opportunity. We don't know where he is right now. Oh. He doesn't have any.
He doesn't even have his medicines with him. Pero doon po siya sa ambulance sumakay. Sinakay siya sa ambulance, binigay lang namin yung mga records doon sa kanya, and sabi he will be well taken care of. Right. And we will be informed immediately of the name of the hospital. But hanggang ngayon, nakakalungkot ganito ginagawa nila. So, Sec, what's the next step? What are the plans? We are going back to the ICC and ask them where he is right now. Because a family member is waiting here to see him. Yes. So how is the Vice President? She's waiting. Okay. And I would assume the President would want to see one of the members of this Yes. cabinet this So, Sec, time. the Vice President wants to see him. Is there a schedule for her? That's what we are arranging, but we are at a loss where he is right now. Okay. So, how about you, sir? Alis muna ba kayo? Yeah, mga tambay, nakakalungkot. Wala po sa facility po ang dating Pangulong Duterte sa ICC facility po sa detention center at dinala raw po sa ospital at i-update daw po sila ng ICC pero napakatagal na po hindi pa rin sila ina-update kung nasaan po ang dating Pangulong Duterte. Sana po dinala sa ospital nga, baka mamaya hindi po sa ospital dinala ang dating Pangulong Duterte. At syempre po, nagwo-worried po ang pamilya dahil nahandun na rin po ang ating Vice President. Kaya nga po yung sinasabi ni dati Secretary Salvador, talagang grabe po ang nangyayaring panggigipit. Ang ginawa na po ng gobyerno natin ay kidnapping, kinidnap mo, talagang nagpakahudas ka, mga tambay. Talagang ano po masasabi nyo, nagpakahudas po di ba? Talagang ang nangyari po hinudas mo ang bansang Pilipinas, hinudas mo ang ating judicial, di ba? Tapos ginawa mo pang mga bobo, tanga ang ating judicial, ang ating Korte Suprema dahil sa ginawa mo. Bakit ko po nasabi yung mga tambay? Ito po yun, pakinggan po natin. Dahil nga po itong ginagawa po nilang ito sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan, kung ang sasabihin po ni dating Senadora Miriam Santiago, ito pong principle, ito pong pangunahing prinsipyo po ng batas ng ICC, ay malalaman po natin na napakarami pong nilabag na batas at talagang isinuko po ng ating Pangulong Marcos ang ating soberenya, ang ating bansa, ang ating judicial, ang ating hukuman, Korte Suprema ay isinuko niya po sa ICC, mga tambay. Ginawa niya pong walang silbi, walang kakayahang maglitis ang judicial natin, ang ating hukuman, ang ating Korte Suprema dito po kay dating Pangulong Duterte, mga kababay. Pinamigay niya po. Ganun po katindi, pagtitrador. Hindi po ba ito pagtitrador sa mga Pilipino, sa ating bansa, at pagtitrador po ito sa soberanya natin, at pagtitrador po ito lalo sa ating judicial, sa ating hukuman, mga kababayan. Dahil hindi po ang tatlong part po ng ating bansa, di ba? Tatlong parte po 'yan ng pamamahala, mga kababayan, ng ating bansa, di ba? Nandiyan yung executive, legislative at judicial, di ba? Hindi po saklaw ng Pangulong Marcos ang judicial, mga tambay. Separate body po 'yan. Pero ano po ang ginawa ng Pangulo? Hindi man lang po tinanong ang judicial, ang Korte Suprema, kung sasang-ayon ba sila sa plano ng Pangulong Marcos na ipamigay mo, ipagkalulo mo ang dating Pangulong Duterte sa banyaga sa ICC. Ngayon po, painggan po natin ang pahayag po ng dating Senadora at namayapa na po ang dating Senadora Miriam Santiago about po sa principle at syempre po sa pangunahing prinsipyo ng ICC, kung paano po sila at ano ang tamang proseso bago sila makapasok sa bansa na sinasabing lilitisin ang mga kriminal. Ito po, pakinggan po natin. A court of last resort. Ulitin po natin yan. The court will act only as a court of last resort. It acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute those who have the highest responsibility for the most
serious crimes of concern to the international community. Kaya nakikita mo na dito na kung merong ginawang kasalanan dito sa nakalista ng mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan ngayon, hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay saka pa lang yan pupunta sa ICC. Kaya maling-mali yung mga pinagtatanong sa akin sa Senado. Kasi hindi sila marunong magbasa. Akala ko... Yan po, no? Napakalinaw po na sinabi ng dating senadora, Miriam Santiago, na ito po ay isang hurado o isang judge po sa ICC. Nakita niyo po yung basic na hindi po binabasa. Ito po ba'y alam ng Pangulong Marcos? Binasa niyo po ba yung panuntunan po, prinsipyo o pangunahing prinsipyo po ng batas, lalo po ng ICC? Yan po ay hindi po dapat manghimasok sa bansa natin yan. Dahil umiiral po ang ating judicial. Nagpapanksyon po ang ating batas, ang ating judicial. Di ba? Ang Korte Suprema, ang ating hukuman. Nangyari po ba? Sumunod po ba sa proseso ang Pangulong Marcos? Nalitis po, ma'am, nalitis po ba? Pumunta po ba siya sa Korte Suprema natin? Kinausap niya po ba ang ating mga justices, ang Korte Suprema, ang judicial? Nakipag-ugnayan po ba ang Pangulong Marcos Jr.? Di ba? Kasi separate body po 'yan. Di ba? Ang executive, di ba? Legislative, judicial. Separate body po 'yan. Hindi po saklaw ng presidente at hindi po pwedeng hawakan sa leeg ng presidente ang judicial, ang Korte Suprema, hindi po niya pwedeng hawakan sa leeg 'yan. Mangyayari lang po 'yan, mahawakan niya sa leeg ang Korte Suprema kung magdideklara po ng martial law. Maghahari na po ang batas militar. Di ba? Kaya lang po, hindi naman martial law ang ating bansa. Kaya po dito, mga tambay, talagang pinagkalulo niya at nagtaksil po yata. Pinagtaksilan po ng Pangulong Marcos ang ating bansa. Parang ang ginawa po yata ng Pangulong Marcos sa ating judicial ay walang silbi. Walang kakayahan na litisin ang sinasabi ng mga kritiko, ang sinasabi ng nag-aakusa sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Ang sinasabi po nila ay napakaraming pinatay. Sobra-sobra ang pinatay daw. Hindi raw bababa sa 30,000 pero ang nasa record naman po ng PNP ay hindi po lalagpas ng 6,000 o 6,000 plus. Nakita nyo po mga tambay, bakit po pinayagan ng Pangulong Marcos ang ginawa po nila? Parang kidnapping na po yan ayon po kay Secretary Salvador. Di ba? Kidnapping ang ginawa. Hindi mo man lang dinala. Dahil yan po, mismo ang panuntunan po ng ICC. Sila po ay last resort lang. Last resort lang po sila. Pag ang bansa ay hindi kayang litisin, katulad po nitong ipinararatang o paratang kay dating Pangulong Duterte na siya ay napakaraming pinatay sa kanyang war on drugs. Ang tanong, naglitis na po ba sa Pilipinas? May mga kaso na po bang isinampa? Paano natin masasabi? Paano masasabi ng Pilipino? Paano masasabi ng ating mga kababayan na hindi kayang litisin ng ating judicial, ng ating Korte Suprema, ng ating hukuman, kung wala pa tayong nakikita na yan ay nililitis sa ating bansa? Wala tayong nakikitang hearing. Walang hearing sa korte. Paano masasabing walang kakayahan ng ating bansa? Wala pa nga kaso. Hindi pa nag-hearing. Tapos, isinurrender mo na agad sa ICC. Kaya po pala minamadali nila. Nakita nyo po ba? Hindi na nila pinagpabukas. Hindi po nila pinagpabukas. Ang ginawa po nilang paghuli sa dating Pangulong Duterte, mga tambay. Nakakalungkot lang po. Ibang klase po ang ginawa po nila sa dating Pangulong Duterte.
Talagang nagtaksil po sa bayan yata ang Pangulong Marcos. Talagang ginawa mong baldado, mga bobo, tanga, at gago ang ating judicial, ang ating hukuman. Ginawa mong mga bobo na walang kakayahang litisin ang kaso ni dating Pangulong Duterte at ibinigay mo sa ICC. Ganun po ba? Parang sinabi mo na ang ating bansa ay hindi umiiral ng hustisya. Hindi nagpapangsyon na ating judicial, ang ating hukuman at ang ating korte ay hindi nagpapangsyon sa ating bansa. Ganun po ba, Mr. President, ang ating bansa? Hindi po ba? Hindi po ba pinagtaksilan nyo ang ating hukuman? Mismo kayong presidente nagtaksil sa ating hukuman? Pinagtaksilan nyo ang mga Pilipino? Hindi nyo binigyan ng due process ang dating Pangulong Duterte, hindi man lang nakarating sa hukuman ang dating Pangulong Duterte, idiniretso nyo na agad. Ang nakakahiya pa, mismong Pilipinas pa ang naghatid sa ICC. Di po ba? Nakakahiya. Nakakahiya po ang ginawa nila. Kung yung sinabi po ng dating hukom na namayapa na ang ating dating senadora Miriam Santiago, na namayapa na, dahil paniniwalaan po ito ng mga Pilipino dahil isa po siyang hurado. Judge po siya ng International Criminal Court sa ICC. Naging judge po siya diyan. Kaya alam niya po ang panuntunan, ang pangunahing prinsipyo ng batas ng ICC. Last resort lang sila. Last. Hindi sila ang una, hindi sila ang mangunguna para sa pag-iimbestiga sa bansa. Ano po ang nangyari sa ating bansa? Sila ang nangungunang mag-imbestiga ngayon. Samantalang ayon sa kanilang prinsipyo, last lang sila sa huli pag hindi na kaya ng bansa. Katulad po ng Pilipinas, kung walang kakayahan, kung ang mga judges natin, ang ating Korte Suprema ay mga bobo, bugok, hindi marunong lumitis ng kaso. Di po ba? Ganyan po ang nangyari. Ganyan po yata ang pagtingin ng Pangulong Marcos sa ating judicial. Mga bobo yata, tangat bobo na hindi kayang maglitis ng ibinibintang na kaso sa dating Pangulong Duterte. Isa po itong pagtataksil. Pagtataksil po sa ating bayan, pagtataksil po sa ating judicial. Ang ginawa po yata ng Pangulong Marcos, mga tambay. Grabe po ang panggigipit. Pati po yan, talagang grabe po ginawang panggigipit po talaga nila dyan. Mga kabayan. Bitawan mo nga ako, Agos ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be accorded to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Bosas, please. Bosas. 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 Dali! Bosas! Dali! Yan lang gano'n na reaction ng expected video yan. Kasi pamilya. Nakita nyo, pati si Secretary Salvador, poposasan po ni General Torre, mga tambay. Hindi po nila alam ang batas, mga tambay. Hindi po nila alam ang pangunahing batas po ng ICC. Ang ginawa po ni General Torre at ni Pangulong Marcos, ginawa niya pong pangunahin. Kauna-unahan po. Hindi po last resort ang ICC. Priority pong lumitis. Kaya po binaliwala niya po ang ating judicial, mga tambay. Ganyan po ang ginawa ng Pangulong Marcos at pati po ang general na si General Torres, mga tambay. Napakarami po nilang ginawang paglabag, pagtataksil po sa ating bansa. Nagtaksil po sila sa ating hukuman, nagtaksil po sila sa mga Pilipino. Dahil ipinamuka po niya sa mga Pilipino, ipinamuka po niya sa atin na wala pong kakayahan ng ating judicial, ang ating hukuman, ang ating Korte Suprema na litisin si dating Pangulong Duterte. Kaya binigay niya agad, directly. Hinatid pa. Ganon po katindi ang Pangulong Marcos. Ginawa po mga banban, mga bobo ang ating hukuman. Ganyan po katindi ang ginawa ng ating Pangulong Marcos. Ibang klase po. Pero sila, mga tambay, sumunod daw tayo sa batas.
Sumunod daw tayo sa batas. Pero, sumusunod po ba sila sa batas? Hindi nga po nila inaalam ang batas. Hindi nila inaalam ang rules. Ito po ba'y sinabi? Ipinahayag po ba ito ng Malacanang sa atin na hindi po kayang litisin ang dating Pangulong Duterte sa bansa? Yung kaso po na ipinail po ay kailangan ICC ang lumitis dahil walang kakayahan ang ating hukuman, ang ating judicial. Walang kakayang litisin ang kaso ni dating Pangulong Duterte. Kaya ibibigay na natin sa banyaga. Sinabi po ba ito ng Malacanang ng ating judicial ay mga bobo? Sinabi po ba? Kaya po ang nangyayari po ngayon sa dating Pangulong Duterte, nagdudusa siya. Nagdurusa siya dahil binenta po siya. Ipinagkalulupo ang dating Pangulong Duterte ng ating gobyerno. Dahil ayon na mismo kay dating Senadora Miriam Santiago, walang karapatan ng ICC manghimasok. Kung hindi mo ito papapasukin at wala kang kakayahan ng bansa mo na litisin ang mga kaso. Ikaw ang nagpapasok. Pilipinas ang nagpapasok. Ipinamigay niya si dating Pangulong Duterte na hindi pa na umuusad at wala pang kaso na nililitis siya sa ating bansa. Walang litis. Pinamigay mo agad. Pagtataksil. Nagtaksil ka sa bansa. Di mo ba? Di mo pagtataksil ito? Di ba? Walang karapatan ng ICC. At ano pa? Kaya walang karapatan. Hindi naman tayo miyembro na niyan. Wala na sila jurisdiction sa ating bansa. At ang isa pa, may panuntunan pa nga sila, may proseso. Kailangan sa bansa muna natin magsimula lahat. Lahat mag-i-start sa judicial ng bansa, hindi sa judicial ng ICC. Di po ba mga kababayan? Ibang klase po, no? Ano po makikita po natin dito sa ating mga nanunungkulan ngayon? Kaya nga po, nakapagbiro pa ang dating Senadora Miriam, mga hindi raw nagbabasa, mga simple lang na batas, panuntunan, hindi pa binabasa. Diba? Kaya nga sinabihan niya, anong klase pang mga senador meron tayo hindi nagbabasa ng batas? Diba? Ito po, sakto po ito. Dahil ICC po, napapanahon ngayon, nararanasan ni dating Pangulong Duterte ang paghihirap dahil sa ginawa po sa kanyang panggigipit, dahil sa pamumulitika. Ipinamigay siya ng walang due process sa bansa natin. Antimano, pinamigay ka. Para ka itinapon. Grabe, hindi ka malang pinalitis. Hindi ka malang pinalitis ng presidente sa bansang Pilipinas. Samantalang siya ay dating Pangulo. Di po ba? Pagtataksil sa bansa. Samantalang sila, binigyan pa ng magandang libing ang kanyang ama. Dinala at nilibing pa sa libingan ng bayani. Pero ang ginawa ng anak sa dating Pangulo na pinalibing ang kanyang ama, itinapon sa ibang bansa, pinamigay. Dahil yung last resort, ang last resort ay ICC, binigay niya pa ron. Ganon katindi ang ginawa pong pagtitrador yata sa ating bansa. Sobrang pagtitrador po ang ginawa ng ating pamahalaan. Magkakasabwat po yata ang executive at legislative, mga tambay. Kasi ganon din po kasi ang ginawa ng legislative ng House of Representatives, di ba? Inimbestigahan nila na inimbestigahan sa Quadcom Committee. Pero hindi po nila dinala sa korte, sa judicial natin. Hindi po nila isinampas sa judicial ng Pilipinas. Dinala po nila sa ICC. Pilipinas pa ang nagbigay ng investigasyon galing sa Quadcom daw po. Ganon po katitrador. Ganon po katitrador ang ating mga politiko. Puro trader po. Nagtaksil sa ating bayan. Pinagtaksilan po ang ating bayan. Pinagtaksilan po ang ating judicial ng mga politiko. Executive, legislative, mga tambay. Ibang klase. Kaya pala ayaw nyo ipagpabukas. Ayaw nyo intayin ng TRO ng Korte Suprema. Minamadali nyong isampas sa eroplano ang dating Pangulong Duterte. Dahil magkakaproblema kayo dahil pipigilin ng Korte Suprema ang ginagawa nyo. Dahil alam ng Korte Suprema
na labag sa batas ang ginagawa nyo. Labag din sa panuntunan ng ICC ang ginagawa nyo. Dahil alam din ng ICC kung hanggang saan lang po ang pwede po nilang panghimasukan sa bansa. Last resort lang po sila. Last. Kahuli-hulihan. Kung hindi na kaya ng bansa at hindi na nagpapangsyon ang judicial ng bansa. Hindi po ganyan ang Pilipinas. Nagpapangsyon po lahat ng korte natin. Lahat ng korte sa bansa gumagana. Matatalino ang ating mga hurado. Ginawa lang po tangat bobo ng Pangulo. Mga tambay. Dahil po sa sobrang pamulitika, demolition job, ang ginawa po sa dating Pangulong Duterte. Hindi na po nirespeto, ginalang, samantalang ang kanyang ama, nirespeto at ginalang, mga tambay. Ito po. Isa po, panoorin pa po natin ito yung ginawa po sa mga abogado at yung ginawa rin po kay Vice President ni General Torre na hindi man lang po pinapasok last minute bago isakay sa eroplano. Pagti-trader po, pati po ang ating mga kapulisan ay trader. Mga trader po ng bayan ng mga kapulisan natin, mga tambay. Sandali lang po mga kabayan. Ano lang po natin. Bawal na nawagan! Bawal na nawagan! Tumayo ko na lang. Bawal na nawagan. Saan mo ano yung lawyer? Bawal. Huwag na tayo uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Uusap pa kami. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Don't do it personal. Nakita niyo po, ginawa nila pong terorista ang dating Pangulong Duterte. Dahil nga po ginamit po nila, ano po ginamit nila? Mga tambay, hulihin. Interpol, ginawa po nila kriminal, may kaso. Saan ka nakakita? Dating Pangulong Duterte, Interpol ang kumuha. May kaso po ba? Mga tambay, convicted na po ba? Nagtatago na po ba sa batas ang dating Pangulong Duterte? Ni wala pang isinasampang kaso sa Pilipinas. Nakita nyo po ang pagtataksil po ng ating bago binagoong ang Pilipinas. Pati po ang kapulisan, mga tambay. Ibang klase po. Talagang mga taksil po ng bayan ang nangyari po sa kanila. Puro pagtataksil. Pag po ang sinabi po ni dating Senadora Miriam, lumalabas po talaga. Puro pagtataksil. Dahil po sa politika. Power. Ibang klase po silang humawak ng power. Pati po kapulisan, mga tambay. Ipinagkalulo po ang dating Pangulong Duterte. You know? Magiging tama sana ang ginawa ng pulisya kung ito idadali mo sa korte ng Pilipinas. Tatama po sila dyan. Kung ang may kaso, kung nagbaba na po ang korte ng Pilipinas na meron ka ng na warrant of arrest galing sa korte ng Pilipinas, yan, maniniwala pa tayo kung dinala po yan sa korte. Pero hindi Mga trader. Di ba? Nag-trader sa bayan. Dinala nila saan nila dinala? Sa ICC. Yung last resort. Yung pinaka-last resort pa. Dinala nila. Hindi man lang po nila dinala nga sa korte natin. Sa judicial, sa ating hukuman. Mga kabayan. Kaya po nakakahiya po ito. Hindi po ito kakatigan ng ating Korte Suprema. Itong ginawa po ng Pangulong Marcos, magkakaproblema po rito sila. Dahil kung ang susundin po ay ang batas, ang panuntunan po ng ICC,
ang kanilang kanilang pangunahing prinsipyo o panuntunan ng ICC, ang batas nila, mga tambay, hindi po sila nangunguna. Hindi po kailanman sila mangunguna na kunin mo ora mismo ang nasasakdal o sinasabing napakaraming kasong krimen dyan sa bansa na yan. Never po nilang panghimasukan yan hanggat hindi pa po inuumpisahan sa korte ng bansa kung nasaan naroon ang pinagbibintangan na kriminal. Di ba? Yun nga, ulitin ko, wala tayong nakita na hinusgahan, kinorte, nag-hearing, pumunta sa korte ang dating Pangulong Duterte para umatin sa kanyang hearing, sa kanyang war on drugs. Wala. Mga kabayan, ginawa pong tanga, ginawa pong bobo ng administrasyon po ng binagoong ang Pilipinas, ang mga Pilipino. Ginawa po tayong tanga. Ano po ang laging laman ng balita? Wala raw po silang nilabag na batas. Tama raw po ang paghuli kay dating Pangulong Duterte. Wala raw po silang nilabag na batas. Di ba? Tama. Wala silang nilabag na batas eh. Pero, napakarami po nila kasalanan sa judicial sa mga Pilipino. Bakit? Kasi, hindi mo dinala sa hukuman ng bansa. Taksil. Mga taksil kayo. Di ba? Kaya nga po, bine-brainwash, tinutwist nila ang sitwasyon. Tama raw ang ginawa nila na kailangan dalin agad sa ICC. Pero, yung sinasabi ni Senadora Miriam Defensor, mali. Hindi pwede kailanman manguna ang ICC, lalo sa paglilitis ng akusado. Pero ang ginawa ng Pangulo, kasama ang kapulisan, at bine-brainwash ang mga Pilipino na walang silang ginawang mali. Sino ngayon ang tama at mali? Mali ba si Senadora Miriam Santiago na siya'y huwes? Ay, siya'y judge sa ICC? Nagtrabaho siya ron? Tama ang media? Tama ang pamahalaan? Tama ang mga pulis sa proseso na ginawa nila? Dinala nila sa ICC? Tama? Mga kabayan, tama? O tatamaan sila na kidlat at kulog sa mga kasinungalingan nila yata? Ganun po nila niluko sa kanilang pagtataksil sa bayan at pagtataksil sa ating judicial. Pagtataksil sa ating hukuman, sa Korte Suprema, ang ginawa po nila. Kasama po ang legislative, ang mga congressman, mga tambay. Hindi po sila nagtiwala sa ating judicial. Binaliwala nila ang judicial, ang hukuman, Korte Suprema ng bansa. Ang ating soberanya ay binaliwala, mga tambay, ng mga politiko sa ating bansa, mga kababayan. Ibang klase. Kayayabang pa, kiyaangas pa ang mga ito. Sumusunod daw sa batas. Pero ang tingin nila sa batas sa Pilipinas, walang silbi. Walang kakayahan. Pero sumusunod sila sa batas. Ang tanong, sa batas po ba sila ng Pilipinas sumusunod, mga kababayan? Sa batas po ba ng Pilipinas o sa batas ng ICC? Dahil mas pinaniniwalaan nila ang batas ng ICC. Dahil doon sila nagtiwala. Dahil wala silang tiwala sa judicial ng bansa. Dahil ito ay mga bobo, tanga at gago. Di umano. Ganun po ang nangyari eh. Di ba? Kung bibigyan po natin ng lohika o logic ang sinabi ni Senadora Miriam Santiago, ganun po lumalabas. Pinagtaksilan mo. Di ba? Talagang ibang klase ang ginawa mo sa ating bansa. Nakakahiya. Nakakahiya itong ating legislative, ang ating executive, at ang ating mga kapulisan. Nakakahiya, mga kabayan. Ibang klase po. Pinagkalulo ang ating dating Pangulong Duterte. Pinagtaksilan po, nagtaksil po sa ating bansa. Pinagtaksilan po ang ating judicial. Ipinamigay po ang ating judicial sa ibang bansa, sa banyaga. Sino pa magtitiwala sa atin, mga tambay?
Sino pa magtitiwalang banyaga sa ating bansa na wala palang kakayahan ng ating judicial? Wala palang kakayahan. Napakahinang klase pala ang ating judicial sa ating bansa. Dahil mismo, naranasan ni dating Pangulong Duterte na hindi siya nilitis sa ating bansa. Itinapon siya. Ginawa siyang isang kriminal na hindi kayang litisin sa bansa. Ibang klase po, mga bayan. Kayo po, ano masasabi nyo sa ginawa pong pagtataksil ng ating gobyerno na nagdudusa po ngayon ang dating Pangulong Duterte? Siya po ang nagdudusa sa ginawa pong pagtataksil dahil po sa pamumulitika, demolition job. Siya po ang nagdurusa. Mismo po ang ICC, mga tambay. Sila po ang nagduldol. Dinuldol po nila. Sila ang nagsubo. Isinubo nila. Dinala nila. Samantalang last resort lang sila. Mga kababayan, nakakapanginig ng laman, di po ba? Ang ginawa po sa atin ng gobyerno natin ngayon, mga kababayan, ibang klase. Pero pagka nakinig ka sa media, nakinig ka sa social media, wala po silang ginawang mali. Pero ang sagot naman natin dyan, wala silang ginawang tama. Ganun po yun eh. Wala silang ginawang mali, lalong wala silang ginagawang tama. Di ba ba? Yun lang po ang pasagot dun eh. Dahil wala raw silang pagkakamali. Lalong wala kayong ginagawang tama sa bayan. Di ba? Ay nako, patawarin kayo. Patawarin kayo sa ginagawa nyo sa mga Duterte. Pati ngayon, natuklasan natin. Yan po, lumang video po yan. Lumang video po ng dating senadora yan, mga tambay. Lumang video. At nakalkal po ng ating mga kababayan. At kumakalat na po yan. Kumakalat na po yan yung basic ng panuntunan po ng ICC, mga tambay. Kung paano po sila papasok sa bansa, mga kababayan. Last resort lang po sila. Last resort ng bansa ang ICC. Muli po, maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang mga kabayan. At syempre po, isama po natin sa dasal ang dinadanas po na panggigipit at sa pagtitrador na ginawa ng bansa natin. Pagtitrador, mga tambay, ang ginawa. Ibang klase po. Ang nagdurusa po ang dating Pangulong Duterte at pamilya Duterte. Sama po natin sa dasal na sana po ay maayos po at maitama po ang kapalpakan dahil sa pamumulitika ng gobyerno natin, mga tambay. Pagtataksil ng mga ito sa ating gobyerno. Ibang klase po. Sana po matapos po ito at maparusahan po sana. Sana po maparusahan ang mga taksil ng bayan, mga tambay. Maparusahan po yan, mga taksil. Mga hindi po makapilipino yan. Makabanyaga po yan, mga yan. Hindi po mapagmahal sa bansa natin yan dahil walang tiwala po sa ating judicial. Mga taksil. Mga hindi po Pilipino yan. Mga nagsisilbi po yan sa banyaga, mga bayan. Unbelievable. Isama po natin sa dasal, mga bayan, ang dating Pangulong Duterte na nagsasakripisyo, nagdurusa po sa ginawa po nila, mga bayan. Ibang klase po. Patawarin po sana sila. Maraming salamat po sa mga gusto po sa inyong tambay, mga bayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga bayan. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.